Magandang gabi sa inyong lahat. Ako si Carlo, 27 taong gulang, software engineer. Noong 2022, naghanap ako ng tahimik na lugar para magtrabaho, remotely. Nakahanap ako ng murang bahay sa Tanay Rizal, 1 buwan lang. Perfect, sabi ko sa sarili ko. Pero hindi ko alam na may kasama akong hindi ko nakikita. Ito ang totoong nangyari sa akin. At hanggang ngayon, hindi ko pa rin makalimutan ang ngiti niya. Pagdating ko sa bahay, sinalubong ako ng matandang may-ari. Sabi niya, "Ingat ka lang ha, medyo may kwento yang bahay na yan, pero wala naman akong naririnig na reklamo." Tumawa lang ako. "Multo ba?" "Okay lang po, sanay na ako sa horror movies." Binigay niya sa akin ng susi. 2 palapag na lumang bahay na bato. Malaki, tahimik, at malamig kahit tanghali. Unang gabi, normal naman. Pangalawang gabi, narinig ko ang mga yapak sa taas. Parang may naglalakad sa attic. Akala ko daga o hangin lang. Pangatlong gabi, nagising ako dahil sa lamig. Parang may bumukas na bintana. Bumaba ako para i-check. Lahat ng bintana ay nakasara. Pero may amoy. Parang lumang pabango ng babae. At may bakas ng paa sa sahig na hindi ko ginawa. Fourth night, 3:17 a.m. Nagising ako na parang may tumitingin sa akin. Dahan-dahang binuksan ko ang mga mata ko. May babaeng nakatayo sa paanan ng kama ko. Mahaba ang itim na buhok, puting damit na parang lumang nightgown. Nakangiti siya. Ngiti na hindi umaabot sa mga mata. Hindi siya gumagalaw. Hindi siya kumikibo. Tumayo lang siya doon at ngumiti. Pagkatapos ay nawala. Parang usok lang. Kinabukasan, naghanap ako sa Google. Lumang bahay Tanay Rizal multo. May lumabas na lumang post mula 2015. Isang pamilya ang tumira rito noong 2009. Ang ina ay may depression. Isang gabi, pinatay niya ang 2 anak niya habang natutulog. Tapos nagpakamatay siya sa attic sa pamamagitan ng pagbitay. Hindi pa nakikita ang mga bangkay ng mga bata hanggang ngayon. Gabing iyon, hindi na ako nakatulog. Narinig ko ang pagsara ng pinto. Narinig ko ang kanyang boses. "Tulungan mo ako. Hanapin mo sila." Bigla na lang siyang nasa tabi ko sa kama. Nakangiti pa rin. Hindi ako makagalaw. Parang may pumipigil sa akin. Narinig ko ang pagsigaw ng mga bata sa attic. Tumakbo ako palabas ng bahay nang walang sapatos. Hindi ko na kinuha ang gamit ko. Pagdating ko sa gate, nakita ko siya sa bintana. Kumakaway. Kinabukasan, binigay ko ang susi sa may-ari. Sabi niya, "Ikaw na ang pangalawang tao na nakakita sa kanya sa loob ng 12 taon. Hindi ko na binuksan ang mga gamit ko. Hindi ko na binabalikan ng Tanay. Hanggang ngayon, kapag gabi at tahimik, naririnig ko pa rin ang ngiti niya." Kung ikaw ay may katulad na karanasan, i-comment mo sa baba at huwag mong subukang tumira sa bahay na hindi mo kilala. Salamat sa panonood. Ingat kayo. At huwag niyong kalimutan na minsan, ang mga multo ay totoong nangyayari.